Puso Weaving Center. So in this segment, we will have the process of weaving. We have 3 COCs. So these COCs are conduct of competencies. So the first one is pre-handloom weaving activities. In pre-handloom weaving activities, we have to select the proper design, calculate the materials, and plan for the size and width of our project. So in the first step, we have the winding or the munpudun. So in munpudun, we need this because we have several advantages in winding the thread into balls. Pag nagwa-warp po, kailangan you see to it yung body tension. Ito po yung purpose ng stopper. So ngayon, gumagawa po tayo ng contemporary fabrics. So ang gusto ko pong gawin ay isang wrap around or pwede din na yung sinasabit sa balikat kung may mga okasyon or pwede din gawing damit. Sa Ifugao backstrap weaving, nangailangan po tayo ng 2 tao. So, yung isa nakaupo, siya po yung warper, at yung isa po, taga-abot. So, we're done with the warping. So, arrange na natin. We will arrange the dyed and the warp threads. Kailangan pantay-pantay sila. So, ang gagawin natin ngayon, ililipat natin ang mga accessories at mga equipment, mga gamit niya. So, tatanggalin natin itong tupong, ang tawag namin dito, taga-measure. So, ito yung batayan natin sa measure, sa length ng ating pinarp na threads. Dapat nakasagit na yung sa uluan niya sa warp threads. Check natin para hindi matabingi ang ating pag-uumpisa. So, yan, nilipat ko na siya. Ito yung tinatawag nating gulun or sa English, heedle ang tawag dito. So, ito yung nagse-separate ng up and down na thread. So, tatanggalin natin to. Lilipat natin dito. Ito naman yung tinatawag natin na tubungan or ito yung gumagawa ng gape for the up and down na thread. So, careful. Dapat i-check nyong maigi kung kuha ba lahat ng thread. Yan. So, dito sineseparate niya yung up and down. And the same with the gulun, sineseparate niya yung up and down. So, kailangan kong evenly space yung mga threads para makuha natin yung desired width naman, kung gaano siya kalawak. So, ngayon, yung mga dyed threads, ipitin natin siya. Tinatawag natin tong spinster or hagipilan. So, siya yung taga-ipit. Siya yung nagko-connect sa uluan dun sa pinaka-ano. So, sa weaver, ito yung nagko-connect doon sa ating fabric. So, tatanggalin natin yung protection ng mga para makapag-start na tayong mag-weave. So, ito yung pinaka-crucial na stage kasi kailangang pagpantay-pantayin mo yung mga design
at yung mga warp threads, and maayos yung pinaka-start niya, yung tension, kasi dun mo makikita yung quality ng woven textile mo. Okay. So, mag-start na po tayo. So, ito po yung shuttle or hikitan. Ang purpose po nito is to interlace with the warp threads. Pero bago po yan, kailangan ko pong lagyan siya ng palatandaan kung straight ba ang aking hinahabi. Separate ko po yung upper threads. Yung isang purpose din po nitong stick na to, or tinatawag naming lalag, para malaman nyo kung may mali o tama po ang ating wini-weave. So, yan. Sa start po, mahirap po kasi ayusin nyo po para hindi po kayo magkamali. Makikita nyo, mache-check nyo na po dito kung may mali. So, ito po yung gamit ng shuttle. So, nakalagay po yung weft thread. So, pasok nyo po sa gape to separate the up and down na thread. So, ito yung pinaka-start. Ito po yung pinakamahirap kasi pag nagkaroon po tayo ng problema or we meet problems during weaving, dahil po hindi maayos ang ating start. Dalawa lang po naman ang steps sa pag-weave or abol na tawag namin. Okay, so first step, itong shed rod or tinatawag naming tubungan, ilalapit nyo po siya sa gulon. Bago po yan, kailangan nyo mag-locks po. Yan. So nakikita nyo po yung gape. Ito po, kukunin nyo po yung button natin at ise-separate po natin yung thread. So yan po yung isang pinaka-step. Bago tayo pumunta sa second, kailangan natin, ibig sabihin, pakainin or ilagay yung weft. So yung weft ay mag-across siya sa ating warp threads. Yan. Ito po, yung pang second po, yan po yung may gape uli dito. Ang next na gagawin natin kailangan natin si gulon na thread bumaba. So, paano mo siya ipapababa yung nasa middle na thread? Mag-straight ka, yung tension mo, imimit mo silang dalawa. So, yan. Agawa ka uli ng gape. So, yung nasa taas kanina na gulon, bumaba siya. Yan. So, ibibit natin siya. So, tandaan, body tension. Kaya po tayo may foot stopper para yung tension, kailangan pare-parehas yung tension ng thread para maganda po ang kakalabasan ng ating fabric. So, paulit-ulit lang po yun. Paulit-ulit lang yun hanggang sa ma-form niya yung woven fabric. So, gagawin niya po to until ma-reach niya yung hanggang dito. So, nakagawa na naman tayo ng isang fabric. So, in this part, this is the conduct of post-weaving activities. So, usually po, ang ginagawa namin like if we will make scarf, fini-fringe po namin ang ends niya. So, this is fringing. So, yan po yung mga post-production activities. So, pag scarf po, yung end lang po ang ginagawa namin ng fringe or tinatahi din po. Pwede po rin siyang tahiin at lagyan ng strips. Pero pag gagawa po kami ng wrap-arounds, we usually embroider it. So, kinoconnect po namin silang dalawa. So, ito po ay hand stitching po. So, kinakabit po namin yung dalawang panel to make the wrap-arounds. And ngayon, dito sa part na to, ito na yung magko-quality check tayo. I-check namin yung quality or yung mga ibang hindi nakuha na thread. Kumbaga, linilinisan po namin yung ating final project.
So ito po ang mga steps or mga techniques ng Ifugao traditional weaving na ikat.